if you are familiar with, hindi ko lang alam yung specific names nila eh. May mga athletes na they will wear a headband, a sweatband na may John 3:16, you know, tapos yung mga damit nila. So they make sure na yung message na kino-convey nila reaches to the people. Pero meron naman mga individuals ka na they are trying to stop it. So tayo ba, as a challenge to us or a question to us, do we purposely let others know na tayo ay mga Kristiyano or we are like Christ? Okay? So Christians are followers of Christ. Thus the name Christ is attached to the word. Ano po? Kaya nga Christians, di ba? Because we are followers of Christ. Now, paano tayo maging kagaya ni Kristo? Una, to be a follower is to pattern our lives to Him. Siyempre, di ba? Di ba nga pag iniidolo natin na isang tao, lahat ng ways niya, pati pagsasalita, ginagaya mo, pati mannerisms, ginagaya mo. Di ba? Di ba si Agamulak, no? Di ba? Gagaya mo, kumusta ka na siya, mga ganun mga salita, di ba? Pinipilit mong gayahin kasi nga gusto mong ma-identify ka as that individual. Kahit hindi ikaw yun, at least kahit pa paano ma-identify ka, aga mong gumising ka. Di ba? Parang gano'n. So, number one point is to be a follower is to pattern our lives to Him. Ano po? Why? Bakit? Because Christ is the ultimate example on how to live our life. Again, going back to that yung sinabi ko kanina na para tayo ma-identify as Christian, let us pattern our lives to Him. And how to pattern our lives to Him is to follow His example. Okay? What are Christ's examples? Una, a life that is pleasing to God. Yun ang main objective ng ating Panginoon sa Kristo when He was here on earth. His main objective kung bakit siya pumunta dito sa mundo is to fulfill the will of the Father. Amen. Di po ba? Right. Jesus Christ always makes sure that everything He does is for the glory of the Father. He makes sure that everything He does is according to the will of the Father. Why? Because He wants to please the Father. Now the question to us is, do we purposefully ask ourselves daily as how we could please God each day? Let's open the Bible in 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Diba? Simple things matters. Okay? Sabi diyan, diba? Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Sounds simple, right? But do we do it? Diba? God is not asking so much from us. Pero yet, even the littlest things na hinihiling ng ating Diyos sa atin, are we able to do that? Okay guys, sa Colossians 3 verses 22 to 23, brother. We are called slaves, diba? Tama po yan? Diba? Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God, and whatsoever you do it heartily as the Lord, and not unto men. So this is one way of pleasing God. To do even the littlest, simplest thing sa buhay natin for His glory. So for us to pattern our lives to Christ and follow Him as an example, one, we should live a life that is pleasing to God. Amen. Ang objective natin each day is to please Him. Even, wag na tayo maging extravagant. Simpleng bagay lang. Kagaya kahit pagkain, di ba? Lord, thank you sa pagkain.
thank you sa tuyo this morning. Kahit mataas ang BP ko. Kidding aside. Di po ba? Simple, ganun naman ang Panginoon eh. Ayaw niya tayong pahirapan, kaya sa mga simpleng bagay lang, okay na sa Kanya. Okay? What else? What is the ultimate example of Jesus Christ? One is a life that is pleasing to God. Second, a life that is submissive to God. May connect po yan, di ba? If we want to please someone, therefore we want to submit to that object of our desire, di po ba? Another question, whose will do you want to follow? Di po ba? His will or our will? Let's look at Philippians 2 verses 5 to 8. Jesus setting himself the perfect example of a son to the Father. Again, going back to what I've said earlier, ang desire ng ating Panginoon is to please the Father. And one way of doing this is binaba ng Panginoon Yesu Cristo ang kanyang sarili, although He is equal with God the Father. Pero because yun nga, yung mission niya on earth is to please the Father for the benefit of us, ay ginawa niyang ibaba ang kanyang sarili. Di po ba? Now, it's time to question ourselves also. How willing are we to humble ourselves to God para lang ma-please natin ang ating Father? Or hayaan natin ang pride natin na kainin tayo at i-satisfy yung ating self-esteem na tinatawag? Or are you willing to humble yourself for the sake of pleasing Christ? And another example of Jesus Christ is a life that is serving to God. Whom do we serve? Do we serve ourselves? Do we serve others? Do we serve idols? Or do we serve God? Romans 12, 1-2. Thank you, Brother Carlo. Kabisado natin to, memory verse natin to. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable. Ang requirements dyan, your life, meaning to say, magsilbi ka habang buhay ka. Wag natin, sinasabi ng ating Panginoon, wag natin sayangin buhay natin. Hanggat may buhay tayo, then let us serve the Lord. Amen. Because Jesus Himself is the faithful servant. Right, amen. Di ba? Another example ng ating Panginoon, kasi if we set Christ as an example and follow His ways, marami tayong benefits. Right. Ang Panginoon naman, hindi naman selfish ang ating Panginoon na He demands something from us, pero that's it. All I wanted is for you to follow me. No, there's a reason behind it also. There's a greater purpose behind it. What is that? One, of course, if we pattern our lives to Jesus Christ, we will be accepted to His eternal kingdom. Di ba ba? Dahil yun naman ang desire ng ating Panginoon to join Him eventually sa ating pag natapos na natin itong buhay na ito sa ating mundo, gusto niya makasama tayo. And another thing is, if we pattern our lives to Him, means we'll be also pleasing the Father. Di po ba? So magkakaroon tayo ng one common purpose, aligned with the purpose that Jesus Christ showed to us. That is to please the Father. Okay? Kagaya nga nung sinabi sa Lord's Prayer, Thy will be done. Thy will be done. Not my will, but your will be done. Now, if we wanted to be like Christ, we need to set our goals. Okay? There are three things that I naisip ko na pwede nating i-note down as our goal. One is, we have to think like Him.
Everything starts in the mind, di po ba? All our actions is dictated by this coconut shell that we have. In 1 Corinthians 2:16, Brother Carlo, pasensya na, marami tayong verses kayo. 1 Corinthians 2:16, ano sinabi niyan? Diba? For who hath known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. To be Christ-like, we need to have the mind of Christ, of course. You cannot be Christ-like and yet you have the mind of this world, or you have the mind of the devil. Di po ba? How can you say that you are one with Christ but iba yung bahagi ng katawan mo? It doesn't work that way. Di po ba? So to be like Christ, one goal that we need to pursue is to think like Him, and the rest will follow. To have the mind of Christ, masasagot lahat ng iba pa. Doon nagsisimula yan eh. Huwag ka muna magsimula sa rituals, huwag ka magsimula sa ibang bagay, paggawa ng mga ministry. First, if you have the mind of Christ in the very beginning, the rest will follow. Second, behave like Him. Yes, you already have the mind of Christ, pero yung behavior mo naman, affected po ako nito. Yung behavior mo naman, hindi kagaya ng kay Kristo. Sabi nga nila, mafi-faida. Di ba ba? Again, it doesn't serve its purpose. You have the mind of Christ, but yet you don't behave like Christ. Contradicting. Sabi niya sa 1 Peter 2:21. 1 Peter 2:21. Sinasabi diyan, yun nga pong ating key verse, for even hereunto we are called, because Christ also suffered, leaving us an example that we should follow His steps. It's imperative. It's a commandment. Just like Christ is saying, telling to us in our faces, you have to follow me. So first, think like Him, then behave like Him, and then thirdly, obviously, live like Him. Self-explanatory po, Galatians 2:20. Memory verse. Hindi po ba? But then again, you would ask me, Kuya Jeff, di ba mang hirap naman na maging parang si Kristo? Okay ka lang? Yes, it's difficult. God already knows that. Alam niya yan. Alam niya mahirap. Kasi nga, di ba we only have isa lang ang perfect man, which is Christ Jesus. And we will not be able to achieve that in our present state. Habang tayo nandito sa mundo, no? But again, because of the grace and mercy of our Lord Jesus Christ and our Father God, He always makes the way. He bridges the gap, no? Siya pa rin ang gagawa ng solusyon. Hindi natin kaya, alam ko yan, so meron akong solusyon. Again, sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, diba? Dahil tinubos, inako nila ating mga kasalanan, past, present, and future. Ano ba? Just sa verse na yan, balik po tayo brother sana, sa 1 Peter 2:21. Ang ganda ng sinabi ni Peter dyan eh. Apa. 1 Peter 2:21, ang ganda ng sinabi ni Peter dyan sa, for even hereunto were ye called. Yung word na called daw dyan, when translated into Greek, basically hindi lang yung literal na tinawag eh. Ang sabi dyan, the word suggests a drawing which the student is to copy. Nag-get po, hindi lang basta tinawag tayo ng Panginoon eh. Ang sabi niya, kopyahin niyo ako, ito example ko, kopyahin niyo ako. Di ba? Bakit? Kasi nga, ginawa na ng Panginoon sa Kristo ang lahat. Siya na nagdusa. He suffered for us. Di ba? Again, sinabi dyan, living as an example. Ang problema kasi sa tao,
sa atin, kung sino-sino example ang tinitingnan natin, kagaya na nabanggit ko, mga guwapings. Ano ba yung mga guwapings na yan? Matatanda na. Di ba? Sino ba ang kina-idolize mo dyan? Ate Raquel, Debbie Gibson. So, mga kilala ko, matatanda na rin, pasensya na po. Di ba? Sinaset ba nating example yung mga yan? Nay, sabi ng Panginoon, Jesus Christ already suffered for us, living as an example that we should follow His steps. Hindi po ba? So, ang gagawin na lang natin, copy and paste, parang sa exam. This Friday, maraming copy and pasting ang maganap na naman. Hindi po ba? Yes, it's true, it's difficult to be like Christ. And it's impossible thing to achieve while we are here on this earth, no? Pero, at least we can try. Di ba? Hindi man ako maging guwapings, ito try ko. Napaniwalain yung sarili ko. Kasi may nagsabi din sa akin na meron hindi naman tumitingin sa panlabas. May tumitingin naman sa loob. Kaya sabi ko, amen. May mga tao pa palang gano'n. Hindi ko naman sinasabing wala akong looks, ha? Kuya Andy. No, kidding aside po. We cannot achieve, but at least let's try. Let's try. Let's try. Because God, Jesus Christ Himself will give us the power to at least become like Him. Sabi sa John 14:12, ano po? Malapit na po tayo matapos. John 14:12. Verily, verily I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Diba? And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Yan sinasabi ko sa inyo kanina na si Christ ang bibigyan ng solusyon. Kaya wag ka ma-intimidate. Pag challenge ka ni Lord, be like me. So Lord, no. Ayoko mapako sa krus, masakit. My hands. Ano na ginawa ko na yan eh. Copy-paste ka na lang, anak. Just have the faith. Believe. Di ba ba? Now, bottom line, what is meant by Christ-likeness? Ano? Number one, we have to be compassionate. Maraming attributes ang ating Panginoon sa Kristo na pinakita, and I'll just name a few. 3 to be exact, okay? 1, a compassionate lifestyle is a sign of Christ-likeness. Okay? Luke 6:36, brother. How many times have we read in the Bible mentioning that Jesus Christ had great compassion to us sinners? Diba? Marirecall niyan ang dami. He had compassion to the sick. He had compassion to the blind. He had compassion to the lame. He had compassion to a multitude of people. He had compassion to the daughter of Jairus. Correct me if I'm wrong. He had compassion to the man beside the well. So one way of becoming like Christ is to have compassion. In Tagalog, maging maawain. True, hindi di po ba? Great is the compassion of our Lord Jesus Christ sa atin sinners. That sabi nga sa Romans 8:28 na, while we were yet sinners, Christ died for us. Wow! Saan ka pa? Hindi sinabi niya na while we're doing His job and following Him and being obedient and attending churches each Sunday, then I will die for you. No, while we were yet sinners, Christ died for us. So that is one. We need to have a compassionate lifestyle. Second, dito maraming babagsak because ang mundo ngayon ay grabe ang self-love. Ang dami-dami ko nababasa na self-love. Ang dami-dami kong kaibigan na naging motivational speakers focusing on self-love. Contrary to what Jesus is telling us, deny ourselves. So number 2, a life of humble service is necessary. To be like Christ,
Kaya natin si Christ, sobrang humble ang ating Panginoon, di ba? Di ba, when He was entering Jerusalem, hindi siya nagpagawa ng float, parang sa MMFF, nung pinaparada kami dati. Di ba? Hindi siya nagpagawa ng float. Pinili niya yung pinaka, alam niyo ba yung as, yung, ano sa Tagalog ng as? Donkey, ay, hindi siya. Asno. Yeah, like kabayo or bisiro or something. Alam niyo ba yung hayop na yun is sobrang, sorry sa term, sobrang, ano niya, eng-eng niya. Kahit galawin mo yan, buntalin mo, bugbugin mo, hindi yan kikibo, hindi yan hindi yan hindi yan papatol sa'yo. Kahit hilahin mo yan, hindi yan papalag. Ganun kahambal ang ating Panginoon. Pinili niya yan. Imbes na, sige, sasakay ako sa hayop pero gusto ko 10 kabayo na malalaki. Diba? No, but He chose the humblest creature, which is an ass. Because He wants to make a statement that to be like me, you have to humble yourself. And lastly, guilty ako dito kasi oo nga, parang tinanong ko sa sarili ko, when was the last time na ginawa ko to? A life of sacrifice is necessary. Jesus Christ setting the very good example to everyone was when He offered Himself fully to the cross, hung Himself naked to everyone in shame for that great sacrifice, for that great exchange. Di po ba? Amen. We're all guilty now kasi the world we live in now is, again, for self-gratification. When was the last time we sacrificed for the Lord? When was the last time we sacrificed for a brethren, for a brother, for a sister, for a stranger? Di po ba? We are all guilty of this. But yet Christ unselfishly gave Himself. Perhaps it's a bit old time. Myself personally. So to conclude, the challenge for us is this. Let us ask ourselves, do they even notice that we are Christians? Yung mga tao na sa paligid natin? Even if we don't say we are Christians? Or kailangan natin mag-wear ng ID or like malaking billboard, I'm a Christian! Or wear a uniform perhaps to identify ourselves like child of God or I'm a follower of Christ. Di po ba? That is the thing that we need to focus on this evening. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dinala din po ako dito sa devotion na to, na in a world that seeks identity and belongingness, ang tanong sa ating mga Christians, do we identify ourselves as one with Christ? Tayo magsitayo. Father God, we praise and worship Thee for Your word and we're thankful, Panginoon, sa pagbubulay-bulay na iyong mga salita. Thank you, Panginoon, pinupupo ang puso na, Panginoon, at pinaunawa na kami ay bilang tagasunod mo, Panginoon, naway kakitaan, Panginoon, ng mga halimbawa na ipinakita niyo po habang kayo nandito sa mundo. What a joy, Panginoon, na mapag-alala niyo yung mga salita at dahil po dito ay pinupuri namin at sinasamata kayo. Ang pangalan sa pangalan ng Jesus, amin. Salamat po. Makakaupo na. Okay, pagpalang gawin po sa ating lahat. Parang ganun po. So, ano ba tayong nakuha mga aral doon sa kanyang devotion? How to become like Christ. No? So, yung kanyang unang points is yung pattern. No? A life
pleasing to God? Ang tanong yan, are we pleasing ang ating Diyos sa ating mga buhay? No? Alam nyo, para ma-please ang Panginoon sa atin, matuto tayong sumunod. No? Minsan, napi-please natin ang Panginoon sa ibang bagay. Pero pagdating sa pagiging obedient sa salita niya, hindi tayo na-please. So para ma-please tayo, no? Kasi yan naman ang unang ano ng Panginoon. Even the Lord Jesus Christ. Kaya yan, bakit niya napi-please ang ating Diyos Ama? Because He followed the word of God. Amen. That's right. So minsan sa atin, hindi natin sineseryoso yan. Sabi ko nga sa inyo, ang ating Diyos, hindi natin pwedeng i-bribe. Nagagawa tayo ng ibang bagay para ma-please natin. So para ma-please natin ang Panginoon, ipabuhay natin kung anong sinasabi. Amen. No? Sapagkat hindi mo pwedeng sa walang bahala ang salita niya. Minsan nga, walang nakakaalam na Kristiyano tayo. Bakit? Nahiya tayo. Di ba? Kristiyano tayo, puro tinatago natin yung ating ilaw. Di ba? So, huwag natin itago. Amen. So, para ma-please natin ang ating Panginoon, hindi lang obedience, yung submission. So, para makapamuhay tayo ng kaaya-aya. Di baling hindi natin ma-please yung tao. Basta pleasing tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Mahalaga po yung salita ng Panginoon sapagkat yan yung ating practice. Ano pa? Yung mind of Christ. No? Ang problema sa ating mga Kristiyano, yung ating isip nasa mundo. Diba, sabi nga ng Bible, kung nasaan ang iyong puso, yung isip, nandun. So kung ang ating isip at puso ay nasa mundo, hindi tayo pwede maging katulad ng mag-iisip ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon, hindi siya nag-iisip ng mga worldly. So palitan natin yung ating pag-iisip. Sapagkat yan po ay nakurap. Kung tayo nagkasala. Diyan mo makikita yung pagiging depraved ng isang tao. So dapat meron tayong mind of Christ. So dapat ang laging isip natin ay yung mga pang-spiritual na bagay. So ano pa? Behave. Yung ating behavior. Mahalaga po yan. No? Sapagkat hindi tayo magiging isang magandang patuto kung hindi tayo nag-behave ng maayos. At yung panghuli, yung sakripisyo. Minsan madaling sabihin ng sakripisyo. Pero minsan, dyan tayo nag-fail. Ang mga Kristiyano, maraming pitfalls sa buhay. No? Maganda yung umpisa, pero hindi natapos ng maayos. At isa po yan sa mga pitfalls natin. Ayaw natin magsakripisyo. Tandaan natin mga kapatid, ang buhay ng Kristiyano ay hindi magiging madali. It takes sacrifice. So kung ayaw mo ng sakripisyo, paano kung magiging magandang patuto? Minsan konting ano lang sa atin, wala na tayo sa gawain. No? So hindi sacrifice yun. So salamat Padre Jeff sa iyong devotion. So nawa tayo po ay nakakuha ng mga biblical principle sa gabi nito. So salamat po sa inyong pong devotion. So tayo po dadako na sa ating prayer meeting. No? Meron bang ipapahabol? So salamat at nandito si Ate Chay. No? Si Ate Chi. Si Chay. Paano po, preacher? Kay Sis Kenly. Thanksgiving po para sa Motion? birthday ng birthday ng nanay niya. Okay. Thanksgiving. Last August 1st. Thanksgiving po. For another year. August 1 na. August 1. So sama po natin yan, Thanksgiving doon sa isang taon na dadagdag sa buhay ng kanyang nanay. Ayun, kasama na po pala. Birthday po ng kuya namin today. Kasama na rin pa Thanksgiving. Tapos si Brother Andy. Ace Andre. Ace Andre. Ace. Kuya mo. So sama natin yung kapatid ni Brother Andy, si
Si Ace Andre. Anak po niya yan. Ah, anak anak po ba? niya. Kapatid Ako, ba? anak ko po. Anak mo, sorry. Kuya, kuya namin. Kuya po tawag namin. Ah, kuya kasi narinig ko kuya eh. Ayun nga po. Kuya Ayun pa tawag po. sa- Nasa ko na ano. Ang Kristiyano, meron ding big syndrome, ano? So, kuya, anak niya pala yun. So, sorry, Brad. Kuya Ace namin. Andre. Sino pa po? Si Ate Chay. Baka meron po prayer request si Ate Chay. Ate Chay. Ano lang, siguro, stay lang po muna sa banal yan, yung sa work provision. Amen. Amen. Okay. Kasi nagkakaroon Ano daw? Hindi ko... nagkakaroon po ng rotation. Nagkakaroon Ah, po ng okay. rotation So, ito kasi po ay, naging work-related. permanent siya. Work-related po. Si Ate Chay. Ah, magstay sa balad. Maging So, balad yung citizen kanyang, siya. Balad citizen. work status niya. Okay. Pag-pray natin, sama natin yung sa panalangin. Si Ate Chi, meron po. Ate Chi, Nice work na. sa work po, work din po. yung work. Nakatulong. So ano po pagpa-pray natin sa work nyo? Yeah. Schedule, ano po, increase, Violation po sila, so nag-close yung clinic namin ngayon. ano pala yan? Ito open na clinic. Ganun talaga yung mga biblical principle yan. Di ba? Pag tayo po hindi sumunod, no, regardless kung yan ay biblical principle o sa batas ng isang nasyon, talaga po merong, ano yan, meron tayong babayaran talaga. No? Sa akin po, Richard. Yan. Maganda. Ano yung anak ko, exam. Sabi pala, tapusin ko lang si Ate Chi. Ate Chi. So nawa ma-renew, no, maayos yung violation. So pag-pray natin na maayos yung violation ng kanilang company at ma-reopen ulit, no, yung kanilang. Kailan pa po nagsala? Ngayon lang po. Kahapon lang. Okay. Mahigpit kasi ang gobyerno po ngayon talaga. So, pero pasalamat tayo sapagkat yan po yung ikakabuti, no, ng Kasama mga natin. empleyado. Diba? Kasi minsan kasi yung mga violator din, yung talagang mga lokal. Lokal. Yes po. Number one. Number one. Luluwahid. So, pag-pray natin si Ate Chi na yung kanyang trabaho ay maayos, no, yung violation sa gobyerno at nawa ito po ay ma-reopen ulit. Tapos si Brother Alan, Sa akin po, yung anak ko, exam po ngayong Sunday. For Exam? scholarship. Oh. Exam po for scholar. for scholarship, so wisdom and guidance sa exam. Anong pangalan, Brad? Nung ano? Sharos Baconas. Ah? Sharos. Sharos. Sharos Baconas. Sharos Bacunas. So pag-pray po natin yung anak ni Brother Alan na kukuha ng exam for scholarship, wisdom and guidance na makapasa. Ayun. Yaya ng Panginoon. So pag-pray natin si Sharos Bacunas. Meron pa isa, yung sana ma-okay na po yung may interview ako siya kanina, so malaman ko yung Sunday, Monday. Yung hiningi ko lang yung matamahan ako. Hindi ko hiningi yung malaking sa sakto, sabi ko sakto lang, okay lang. Hindi ka alam na ikaw. Doon pa malaman sa, sa Monday or Sunday. So pag-pray natin yung job interview niya. Kung ito po ay kalooban ng Panginoon, na siya ay makalipat. No? Hanigay kamay. Sino pa? Si Brother Jeff. So, salamat po sa Panginoon sa birthday ng aking na noong August 6 po. Okay, Thanksgiving sa birthday po ng kanyang nanay, Brother Jeff. Opo. Thanksgiving. Sino pa? Ate Raquel. Thanksgiving. Thanksgiving saan po? Sa Pag-ibig ni ate. Madam Rosa. So, si Ate Raquel. Taya Sa ko ano sa kasi, size. sa schedule na rin yun. Birthday po ng ate nyo to. Ay, di po. Yung pangalan ko po. Alam ko po yun. Ano pangalan? Kasi ate Cassidy. Si Cassidy. Cassidy. So, Thanksgiving dun sa anak niya na eldest, si Cassidy. Certified po doon Ano sa pa po? pag-regular na. Regular duty. Answers prayer daw po. Thanksgiving. Okay, so
natin na ng every Friday. Yung Friday. Yung Friday sa ano rin? Yung sa Saan po? Wow. Germany. Vacation Kailan po kalis Traveling na? Mercy po sa 31 po. ng August. So, kasama po yung Germany. Oh, Germany. traveling mercy niya going to Philippines na ate. October 31. Sabay ba kayo ni Pastor? Hindi po 30 po yan kasi pa sa August na doon po. Kay pa rin yun. Bagay pa rin. Si ano po, Ate Leonie. Good head lang po. So, pag-pray natin yung si Ate Leonie, good health, tsaka yung family niya sa Pilipinas. Brother Carlo, ang inoval po. Say, Yung ano ko, picture, ikama renewal at saka Amen. passport na release so, ikama, sa akin. Hindi pa rin yung ikama ko kasi wala po yung passport ko. ikama renewal, tsaka yung passport po. Papa, passport release. For immediate release. Pwede mong tignan niya sa website para hindi ka na muna pupunta. Kung mapitsakan pa doon na Kiklik mo yung PDF mo, Oo. lalabas yung Is- pangalan. Control F mo lang. Sabi nga po kasi nila parang less than, parang 3 weeks lang daw sa akin. Andun Kasi na po, baka nandun na. para hindi sayang yung pagpunta niyo. Oo. Mabilis yun. Release. So, passport release, ikama renewal, Brad Carlo, ganun po. Yun po, Thanksgiving po sa birthday ng tatay ko na August 6. Pwede pala ni nanay. Sa birthday niya. August 6 po. Ito po yung tatay niya. No? Carlito po mahal. Tapos, yung po probation ni Noma na ani na yung magkaroon po ng schedule sa Yung kay hearing. therapy. Hearing test. Hearing test po. So, pag-pray natin yung Thanksgiving doon sa birthday ng kanyang tatay at schedule po doon sa Kay Naomi po sa kay Naomi. hearing. So, doon sa hearing Tsaka test. po, yung Slot ng therapy. sila sa therapy. O, hearing test at saka slot sa therapy. No? Tapos wag po natin kalimutan, ipanalangin yung ating pastor na mabiyahe ulit sa bukas. No? Tapos yung ating pananambahan, huwag nating kalimutan ilugod sa ating Panginoon. At bigyan tayo ng Panginoon ng bisita. Ilabas ko na No? At patuloy nating ipanalangin yung ating mga kapatid na kailangan po ng revival. No? Si Ate Vanessa, si Ate April, si Ate Roseanne, no? Si Ate Nicole, si Brad William, tsaka si Brother Danny. No? So, isama po natin sila sa panalangin. No? Mahalaga po yung panalangin natin. No? So, yun lang po yung ating mga panalangin at tayo po mag-umpisa na. So, wag po tayong magmadali. No? Ibuhod natin sa ating Sa Panginoon. group ba siya na si Chi? Wala pa. Clear? Nandun ba siya?